Okay, one more topic I wanna share is mortgage. So, sa mga magre-renew kagaya ko, bukod sa dasal, samahan na rin natin ng konting research. Okay, so medyo hot topic ngayon dito sa Canada kasi next week merong usap-usapan na tataas na naman ang interest rate. And paano nga ba ito makakaapekto sa atin na nagbabayad ng mortgage? So, meron tayong dalawang klase ng interest, fixed tsaka variable. Mamaya pag-uusapan natin siya in detail, but I wanna share some terms na gagamitin natin kasi minsan pati ako na parang na papagbaliktad ko sila or nagagamit ko sila ng mali. First one is amortization. Amortization is the total years kung kailan natin mababayaran yung buong utang. So, ang pinaka-common dito sa Canada is 25 years. Pero lately, nakakakita na ako ng 30 years at may nababasa ako na pwede na silang mag-offer ng 40 years. Ang next naman is yung term. Term is yung kontrata natin sa lender natin. Pinaka-common sa mga fixed interest, 5 years. Meron ding mga term na 2, 3, 4 years. Bukod sa 5, meron ding mga 10 years. So, regardless kung fixed or variable yung interest mo, meron kang term with your lender. So, yun yung years ng kontrata nyo with them. Since sa Canada, hindi or wala sa atin yung parang sa US na ang amortization at term nila ay iisa, every time na mag-expire yung term natin sa lender natin, we need to renew. At kapag nagre-renew, ang basis ng interest would be kung ano man ang interest ngayon. So, kapag fixed interest ka at yun ang balak mong kunin sa renewal, dito ka titingin sa Canada Bond Yield. Kapag variable ka naman, ito ang aabangan mo tuwing nag-a-announce si paring Tiff ng Bank of Canada, yung policy or monetary policy ng Bank of Canada, which is 4.5 as we speak, as of June 1. So, to have a better understanding, every time na nag-a-announce si Tiff Macklem ng interest rate changes, either minemaintain nila, tinataas, or binababa, usually ang affected dyan ay yung mga variable interest rates holder. Kasi sa fixed, nakabase tayo sa bond yield. Mag-part 2 ako.